Mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po patungkol po sa Three Divine Power na kung saan hindi po ito aral at turo ni Kristo. Wala po ito sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero ngayon, nagbibigay lang po tayo ng paglilinaw sa mga ibinibigay niyang mga talata para magkaroon po tayo ng pangunawa. So babasahin po natin ang unang Korinto 12:4 hanggang 6 at bigyan po natin ito ng linaw. May iba't ibang uri ng mga kaloob subalit iisang espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ngayon mga kapatid, balikan po natin ang verse 4. Dito po, alin ang sinasabi nila na meron pong three divine power? So balikan po natin itong unang Korinto 12:4-6. Ito daw yung three divine power ginamit ni Pablo sa spiritual gifts o kaloob. Alam niyo po mga kapatid, kung papansinin po ninyo napakalayo naman po nung tinatawag na three divine power. Ibe-base niya dito sa spiritual gifts o kaloob. Diba? Ngayon, ito naman ang tanong natin sa kanila. Sino ba ang nagbibigay kaloob? Kasi yan dapat ang ating alamin, hindi po three divine power. Dito sa unang Korinto chapter 12:4-6. Diba? Balikan natin ito. Kasi sinasabi po dito, may iba't ibang uri na mga kaloob, subalit iisang espiritu. Alam niyo po mga kapatid, wag po tayo basa ng talata by talata. Pero uunawain naman natin kung ano yung buong konteksto o yung buong pangungusap. Kaya tingnan natin para malaman natin, babasa po tayo doon sa mga naunang talata. So basa tayo ng unang talata. Sa verse 1 po tayo unang magbasa para maintindihan po natin. Anong sinasabi po dito? Ngayon, mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. So yun ibig sabihin po, yung mga kaloob na espiritual sa mga taong maglilingkod sa Diyos, di ba? Dapat alam ninyo kung saan kayo binigyan ng kaloob na ito. Ibig sabihin kung ano yung talent, yung talento na meron kayo, yung kakayahan na ipaglilingkod niyo sa Panginoon. Kasi kayo po yung nakakaalam kung saan kayo may kakayahan na gawin yung mga bagay na yon. Diba? Kung mangaral ka, magturo ka. Diba? Kung sa pagbibigay, magbigay ka. So maraming mga spiritual gifts o kaloob na spiritual, ito yung gagawin mo. Hindi sa pangsarili. Ito ay gagawin mo sa Panginoon at the same time sa iyong kapwa mananampalataya. Yun po ang tinatawag na spiritual gifts. Napakaganda yung pinag-aralan natin kahapon na kung saan magkaroon tayo ng unity at pagkakaisa, di ba? Yung ating pinag-aralan kahapon patungkol sa Efeso, yun nga po yung unity, hindi po three divine power. Di ba? Balikan natin itong talata na ibinigay niya. Efeso 4:6, three divine power. So sila yung nagbigay ng sarili ng interpretasyon. Pero dito po sa ating ibibigay, balikan natin, yung ibinigay po niya dito na Efeso 4:3, balikan natin. Hindi po yan three divine power, kundi yan ay pagkakaisa ng espiritu. Diba? Sabi po dito na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa buklod ng kapayapaan. So basahin nga natin sa ibang salin kasi yung sinasabi niyang tali, kasi yung pong tali na sinasabi niya, nasa version po yun ng ADB. Ito pong ating binasa, Tagalog ang Biblia. Pansinin din natin itong kanyang ibinigay na talata. Kasi yung sinasabi niyang tali, sabi po niya dito, na pagsikapan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. Tandaan po ninyo, ano ba yung symbolical ng tali? Pagbubuklod, pagkakaisa, yun ang ibig sabihin kaya tali. Kung ito ay isa literal na pangunawa, di ba isang mga tingting na tinatawag na walis, di ba binubuklod. Pinagkakaisa yon para maging matibay. Maliwanag po ba? Ibig sabihin yung bawat mananampalataya, ibig sabihin po yung pinagbuklod o itinali ay siyempre para
magkaroon po ng pagkakaisa. Sama-sama silang magtatrabaho. Pero may kanya-kanya yang kaloob. Pagdating po sa iglesia, hindi nga sinasabi ni Pablo, kung lahat ba'y mata, paano makakapaglingkod kung lahat ay mata? 'Di ba? Kung lahat ay kamay, kaya nga ang katawan, ito ipinapakita sa atin kung ang mata, ano bang paglilingkod ng mata? Tumingin, makakita. Kamay, humawak. Paa, lumakad. So, bawat parte ng katawan may function. Yun ang ibig sabihin po. Yun ang kaloob. Kaya dapat maintindihan natin dito sa binibigay niyang talata, dito sa Efeso, 3 divine power daw. Yung tali ng kapayapaan. Kaya po dito, sinasabing kapayapaan, yan ay inilinaw doon sa verse 13. So puntahan natin, ito na po yung pinaka-summarize kasi kung babasahin pa natin ng dire-diretso, haba po yung ating discussion para maintindihan natin yung espiritu sa tali ng kapayapaan ay ito ang kahulugan. Basahin natin. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Yung pong sinasabi ni Apostol Pablo. Para po tayo mayroong pagkakaisa sa Espiritu kay Hesukristo, kailangan natin sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Kaya nga tayo sasampalataya sa kanya, ay di alamin natin ang kanyang pamaraan at utos para sumunod tayo sa kanya. Kaya sinasabi po dito, ulitin natin, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Para makilala natin si Kristo ng lubos. Kasi ang ilan sa atin hindi pa kilala si Kristo. Kaya nga sinasabi pa dito, kung itutuloy natin, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Yan po ang pagkakilala natin kay Kristo. Kaya tayo pinagbubuklod o tinatali. Hindi tayo mawala sa aral at turo ni Kristo. Yun ang ibig sabihin po. Malinaw po ba? So babalik po tayo sa ating pinag-aaralan. Kasi nga po, hindi ito napapagkaintindi ng mga tao na kung saan dito sa mga ibinigay pa niyang talata sa unang Korinto 12:4-6 ay hindi niya babasahin ba yung 1, 2, and 3? Kaya babasahin natin para makita natin hindi po yung 3 divine power kundi ano yung mga kaloob na ibibigay ng ating Panginoong Hesus. Kasi po yung iba ang pagkaunawa ang nagbibigay daw na kaloob ang Banal Espiritu. Yun daw po ang nagbibigay ng kaloob para makapaglingkod ka sa Panginoon. Ang nagbibigay po ng mga kaloob at gawain natin ay si Kristo po ang nagbibigay. So babasa muna tayo sa verse 1, 2, and 3, kaya itutuloy natin dito sa 4, 5, and 6 na binabanggit niya. Wala pong lalabas na 3 divine power, kundi pinapakita dito sa talatang ito sa mga sulat ni Pablo sa unang Korinto chapter 12 yung mga kaloob sa bawat mananampalataya. So basa muna tayo. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. So malinaw po ba? Gusto ni Apostol Pablo makaalam tayo mga bumabasa. Sa panahon nila, maging sa panahon natin. Yan ang dapat niyong malaman. Kaya nga po nakasulat, as is yun, hindi pwedeng baguhin. Ano po? Tuloy natin sa verse 2. Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyusan na hindi makapagsalita. Malinaw po ba? Kung tayo po na mga tulad tayo, hindi tayo Hudyo, tayo ay naturuan ng maling pananampalataya, sumamba sa mga Diyos-Diyusan na hindi makapagsalita. Yung sinasabi po diyan. Ngayon, lumaki tayo, nagising tayo, namulat tayo sa ating mga tahanan, may kanya-kanyang mga rebulto. Yun po ang tinatawag na Diyos-Diyusan. Na naturuan ng ating mga ninuno, mga magulang na sumamba diyan sa mga rebultong yan. Kung tutuusin, wala po tayong ganyang dapat na sambahin. Ngayon, ipinamumulat sa atin na ang dapat nating sambahin yung Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Kasi po yung Diyos-Diyosan, nilalang yan. Dapat hindi yan sambahin, nilalang lang po iyan. Ang dapat sambahin, yung lumalang ng lahat ng bagay. Yan po ipinapaliwanag din po sa mga kasulatan para maintindihan natin. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Alam niyo po, para maintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, basahin natin dito sa Roma 1:23,
para maintindihan po natin yung Diyos-Diyusan. Ano ho? Sabi po dito, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Yun po yun. O, di ba? Marami kayo sa inyong mga tahanan ngayon. Hindi niyo na maalis-alis yan kahit na yan ay punong-puno ng alikabok. Ano ho? At kumukupas na yung mga pintura doon sa mga rebulto ninyo. Yan ang katotohanan, wag po kayo magagalit. Kasi yan ang pinamulat sa atin. Kung itutuloy pa natin sa verse 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. So yung pong lumalang, yun ang dapat papurihan magpakailanman. O, di ba? Kaya dapat magbago na tayo ng maling paniniwala at pananampalataya nang hindi tayo parusahan ng Diyos. Kaya dito ipinapaliwanag para kung ikaw ay maglilingkod doon sa tunay na Diyos, bibigyan ka ng kaloob kung anong merong ka na dapat gawin, na yun ang ipaglingkod mo sa Diyos, yung talento na meron ka ngayon. So malinaw po ba? So hindi po yan three divine power na sinasabi nila. Kaya ngayon ililinaw pa natin ito. So tuloy po tayo sa verse 3. Sabi po dito, kaya't nais kong maunawa ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, bakit dito merong salitang Espiritu Santo? Kaya nga po, itinuturo ng Banal na Espiritu na si Kristo'y Panginoon, kailangan mong sumampalataya sa Kanya. Yan ang itinuturo ng Banal na Espiritu. Kaya sinasabi po dito, wala pong makakapagsabi na sumpain si Jesus kung hindi ka ginagabayan ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo sa panahon nila, napakahalaga po ng paggabay ng Banal na Espiritu sa panahon nila. Sa panahon ba natin, literal bang nangungusap? Naririnig mo ba? Nakasulat na po yung ating pakikinggan. Sasalitain mo, maririnig mo kung ano yung naganap at nangyari sa panahon nila. Kaya maintindihan natin ang paglilingkod sa Panginoon na sa instruksyon, nasa banal na kasulatan ang dapat nating ganapin at gawin. Kaya sinasabi po dito, no, kung ating uunawain, ulitin ko po para maintindihan nyo itong verse 3. Medyo malalim po ito, no, kailangan talaga pangunawa. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ulitin natin, kaya't nais kong maunawa ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sumpain si Jesus. Tulad po nito, may salitang Espiritu ng Diyos. Yung iba, ang pagkakilala dito sa Espiritu ng Diyos, yan daw ay yung Banal na Espiritu, no? Pero dito, no, highlight lang natin para maintindihan lang natin. Ito bang Espiritu ng Diyos, yung sinasabi nila Espiritu Santo? Kaya nga may salitang Espiritu Santo dito sa dulo ng pangungusap, ay highlight din natin. Ano ho? So yan po, nakalagay po diyan, Espiritu Santo. Kung unawain natin ang mga pangungusap na ito, makikilala natin ang Espiritu ng Diyos at yung Espiritu Santo. Di ba? Magkaiba ang dalawang bagay na ito. Di dapat inilagay diyan yung nagsasalita sa pamagitan ng Banal na Espiritu o Espiritu Santo, o di ba? Kaya ang sinasabi po dito, malinaw naman po yung Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. Yun nga po yung kahulugan ng Espiritu ng Diyos, si Jesus. At wala rin makakapagsabi si Jesus ay Panginoon. Di ba? Kaya yung Espiritu ng Diyos, si Jesus yan, at yan ang Panginoon natin na tinutukoy dito. Maliban, ibig sabihin maliban sa pamagitan ng Espiritu, malibang makikilala mo siya, hindi mo siya sasampalatayanan, hindi mo siya matatawag na Panginoon kung hindi ka napatnubayan ng Espiritu Santo, hindi ka naturuan ng Espiritu Santo. Kasi ang Banal na Espiritu nagtuturo ng katotohanan. Di ba? Pinakikilala yan sa pamagitan po ng kasulatan, katulad po nito, no, hindi nila talaga kayang unawain.
na sinasabi nila na yung Espiritu ng Diyos ay banal na Espiritu. Kaya dito na lang po yan, naging malinaw na ito sa atin. Yung salitang Espiritu ng Diyos na nagsasabi, yan, si Jesus nga yun. Diba? Ay sumpain si Jesus. Walang po makakapagsabi ng ganon kung ikay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Diba? Kaya yung Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Jesus. Kaya nakalagay po diyan. Diba? At wala rin makakapagsabi si Jesus ay Panginoon. Kaya yung Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Kristo. So malinaw na po ba sa atin? Ang Espiritu Santo, ipinapakilala rin niya si Jesus. Dapat yung malaman. Lalong-lalo na doon sa mga bago sa pananampalataya. Maintindihan natin, no? Magkaiba po yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy ito kay Jesucristo. Yan po, no? At yung Espiritu Santo, namamagitan para makilala natin si Jesus. Hindi mo masasabi si Jesus ay Panginoon kung hindi ka papatnubayan ng Espiritu Santo. Hindi mo rin masasabi na sumpain si Jesus, kaya yung Jesus na yun na nga po yung Espiritu ng Diyos. Eh, paano mo makikilala ang Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan din ng Espiritu Santo para makilala mo yung Espiritu ng Diyos na walang iba kundi si Jesus. Si Jesucristo na ating Panginoon, pinapakilala ng Banal na Espiritu. Di ba? Kaya tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu na sumampalataya kay Kristo. Iyan ang dapat nating malaman, mga kapatid. Patuloy po tayo sa pagbabasa sa verse 4. At ito yung ibinigay niyang talata, di ba? 4, 5, 6 dito sa unang Korinto. At tapos sasabihin niya na divine power. Ngayon, patunayan natin may divine power dito sa verse 4. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang espiritu. Yan. Iisa na ang espiritu. Sasabihin pa nila, 3 divine power. Ay di, ang layo na. Dinagdagan niya ng 2 para maging 3. Iisa na nga po yung binasa natin. Yung iisang espiritu nagkakaloob, yun na nga po yung Espiritu ng Diyos ang nagkakaloob, hindi po yung banal na espiritu. Ngayon, para makita natin, si Jesucristo nga ba ang nagbibigay ng kaloob? Ituloy natin, ituloy lang po natin para maintindihan natin. Kasi itong ibinigay niyang unang Korinto chapter 12, mga kaloob po ito. Hindi po ito 3 divine power. So tuloy natin sa verse 5. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Yun po, kapag binigyan ka ng kaloob, yun ang ipaglilingkod mo doon sa iisang Panginoon. Sino yung nag-iisang Panginoon na dapat natin paglingkuran? Si Jesus po yan. Di ba? Tuloy natin sa verse 6. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya nga po iisa ding Diyos, yung Diyos Ama, iisa po yun. Pero kung 3 ang inyong pangunawa, 3 divine power, so mag-ama lang po yung kumikilos at nagbibigay kaloob, yung anak at yung ama. So ngayon, papakita ko po sa inyo, hindi po banal na espiritu ang nagbibigay ng mga kaloob na ito. Ngayon, pupunta tayo sa Efeso. Kasi ito, yan po yung sinasabi ito na tali ng kapayapaan. Para yung bawat mananampalataya nasa isang aral at turo. At yung kaloob na yon ibibigay sa bawat mananampalataya doon sa mga maglilingkod. So pupunta po tayo sa Efeso. Pupunta po tayo. Ito po, basahin natin sa Efeso 4:11. Ito po yung sinasabi na ipinagkaloob ni Jesucristo. Tandaan po ninyo mamaya papakita ko sa inyo. Hindi ba ng Espiritu ang nagkaloob? Pero pakita ko muna sa inyo. Ito ang ibinigay ni Jesus na kaloob sa bawat maglilingkod sa iglesia. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro. Ang tanong, banal na espiritu ba ang nagbigay na kaloob na ito? Ngayon, ang pag-alam nito, babalik tayo sa verse 7. Tingnan po ninyo, ayan ang patotohanan natin, kaloob. Di ba? Kahapon ang ibinigay niya ito kasi kaloob din po yan, hindi po 3 divine power. So nagpatuloy lang tayo sa pagbabasa, di ba? Pinag-aralan natin kahapon Efeso 4:4-6. Itutuloy lang natin sa 7 ang pagbabasa yan. Yan po yung tali ng kapayapaan. Para tayo ay pagbuklurin na mayroong pinagkalooban na isagawa ang bawat maglilingkod.
Tingnan po ninyo, si Kristo po yung nagbigay ng kaloob doon sa mga propeta, mga apostol, evangelista, guro, at pastor, di ba? So, tingnan natin sa 7. Balik tayo ng 7. Ang binasa natin kanina, 11. So, ito yun para maintindihan natin. Hindi po yung Banal Espiritu ang nagbibigay ng kaloob, si Hesus Kristo. Ito na ho, basahin na natin. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Di ba? Napakalinaw. Sino po nagbibigay ng kaloob? Para maging apostol, para maging propeta. Balikan natin ha, yung 11. Yan, di ba? Sino po ang pinagkalooban? Sino po ang nagkaloob nito? Di ba si Kristo? Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. So, malinaw po ba? So, balik tayo sa 7. Siya po yung nagkakaloob ng mga bagay na yan. Di ba? Napakalinaw. Kaya ngayong iba, nagkakamali. Paano masasabihin mo 3 divine power? Di ba? Nasaan yung Banal Espiritu na sinasabi mong pwedeng magkaloob ng mga bagay na yan? Ang nagbibigay ng kaloob ay si Kristo pa rin po, base dito sa ating binasa. Kahit bumasa tayo ng ibang salin, ang dating Biblia, dadapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Yan, malinaw po. Si Kristo po ang nagbibigay ng kaloob sa bawat maglilingkod po sa iglesia. So, malinaw po ba? So, yan, napatunayan po natin na itong sinasabi po nila dito sa unang Korinto, chapter 12, 4, 5, and 6, yan na nga po, may iba't ibang uri na mga kaloob. Subalit, iisang espiritu. Yung iisang espiritu ang nagkakaloob, si Kristo po yan. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Yun, napakalinaw naman po, di ba? Ang ating iniisip, yung iniisip nila, ito Banal na Espiritu sa verse 4, ito daw yung Panginoon, at ito daw yung Ama. Parang ganun ang kanilang iniisip, kaya may 3 divine power. Kaya dito po, para maintindihan natin, malinaw po yung iisang Espiritu na nagkakaloob, hindi naman po ang Banal na Espiritu ang nagkaloob eh. Pinatunayan natin kanina dito sa Efeso 4:7. Malinaw naman po yan. Yan po ang malinaw na kung saan ang nagbibigay ng kaloob ay si Kristo, hindi po yung Banal na Espiritu. So kaibigan, sana maunawaan mo itong ating explanation, binasa natin sa mga kasulatan para ipalinaw po yung 3 divine power na tinutukoy po ninyo. Wala pong ganyang aral si Kristo. Wala po yan sa Ebanghelyo ni Kristo. So salamat po at itutuloy po natin ang part 3 dito po sa unang Pedro chapter 1 verse 2. Yan po ang ating part 3 para maintindihan natin itong unang Pedro 1:2 ay mayroon pong tinatawag na 3 divine power. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Salamat po sa inyong pong pagtangkilik at pagsubaybay sa channel nito. Huwag ka namang makalimot na mag-subscribe kung bago ka na napadaan sa ating channel. At alam ko po marami kang natutunan dito sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.